Isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapito. At bago po tayo magsimula sa pagtalakay sa ating tatalakayin sa gabing ito, shout out po muna sa mga may kaarawan ngayong November 18. Kay Jay Regala, one of the best point guard na Malate nung kapanahonan namin. Kay referee Ramoncito Martinez Cruz. Kay referee Matias Neil MJF Lock. Kay referee Ronnie Gakayan. At kay Bagong Poblasyon. Alam ko po to si Bagong Poblasyon, siya rin po si referee Ronnie Gakayan. At advance happy birthday din po sa mga sumusunod. Sa bukas, sa November 19, kay referee Perz Santa Ana, kay Yolanda Porta, my batchmate sa Manila High School 1975, na kung saan kami po ay magdiriwang ng golden anniversary sa January 26, 2025. Ganun din po maligayang kaarawan kay Don G. Chad Edilio Placido, kay referee Omar de Guzman, kay referee Edwin Guillermo Tanquion, kay referee Reynaldo Ladrera, at kay referee Rio Pormaran. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. At naway patuloy kayong pagpalain ng buong may kapal sa buong buhay ninyo sa mundong ito. Maligayang kaarawan po. Ang ating po tatalakayin ngayong araw ito ay yung tungkol sa technical foul sa head coach. Kasi nakaraang vlog po natin, ang tinalakay natin ang technical foul doon sa player. Ngayon naman po ay ang technical foul sa head coach. Ang sabi po doon sa article 36.3, technical foul penalty, sabi doon, technical foul by any person permitted to sit on the team bench, the technical foul shall be charged against the head coach and shall not count as one of the team fouls. So mabigat po ang responsibilidad ng referee ng head coach dahil pag hindi niya control ang kanyang bench, lahat ng technical foul ng kanyang mga tao na nakaupo sa team bench ay charged sa kanya. Paano pa ma-disqualified ang head coach? Ito po, sabi sa article 36.2.4, a head coach shall be disqualified for the remainder of the game when charged with the following. Ito po yun. Dalawang technical foul, letter C, as a result of a personal unsportsmanlike behavior ng coach. Ito po yung tinatawag direct technical foul sa coach. Direct. Dalawa po lamang siya ay disqualified. Okay? At ano po yung isa pa? Yung 3 technical fouls ng mga taong nakaupo sa team bench. Pag nakatatlong technical foul doon, yung head coach disqualified po siya. Or kahit dalawa lamang pong technical foul doon sa person permitted to sit on the team bench at isang direct technical sa kanya, disqualified po din siya. Tandaan po natin sa FIBA, hindi po sila gumagamit ng ejection or thrown out. Ang gamit po lamang ay disqualifying o disqualified. Kasi po, finished word po yun eh. Wala po salitang kanto na ejection or thrown out. Okay? Itong tatalakay natin article 36.2.5 ay ito'y kaliwanagan para sa mga referee na ang dami ng katanong sa akin. Dahil ito pa, basahin po natin. If a player or head coach is disqualified under article 36.2.3 or article 36.2.4, that technical foul shall be only foul to be penalized, and no additional penalty for the disqualification shall be administered. Ganito po yun. Kasi pag ang player po, let's talk about the player. Ang player po, first quarter na technical. Minsan technical siya. Third quarter na technical ulit siya. So, dalawang technical, disqualified po siya. Labas na po siya doon sa dressing room. Pero ang i-award lamang po natin yung pangalawang technical niya, which is 1 free throw. Yung disqualifying foul, hindi po natin bibigyan ng penalty. Kasi may mga referee na ginawa po dyan, na binigyan ng isang technical free throw at in disqualifying foul, meron 2 free throw ball possession. Kaya nagkaroon si A1 ng 3 free throw plus ball possession, which is wrong. Hindi po natin bibigyan ng additional penalty doon sa disqualification. Okay, yun lamang pong na technical.
cut doon po sa head coach. Kung ang head coach po na technical, first time, direct sa kanya, pangalawa, direct ulit sa kanya, disqualified siya, ang bibigyan natin ng penalty lang ay yung technical foul niya, yung pangalawang technical foul. Yung disqualification po, wala po yun. Maliwanag ko pa tayo doon. Ngayon po, dadako tayo doon sa Article 40.6 kasi related po ito doon sa game disqualification. Sabi doon sa Article 40.6, ito po yung bago sa FIBA 2024 rules, no? Ang sabi doon, any disqualified player, substitute, head coach, assistant coaches, excluded player, or accompanying delegation members must leave the game immediately, taking no more than 30 seconds, and shall go to and remain in the team's dressing room for the duration of the game or shall leave the building. So, ibig sabihin po, pag nakaroon ng dalawang technical foul, na disqualified any player, head coach, substitute, head assistant coach, excluded player, kailangan po aalis sila sa team bench, pupunta sa dressing room. And since na tinalakay natin to, na-encounter nyo rin yung word na player, substitute, at excluded player. Ano po yung player? Yung player is the one who is on the court and entitled to play. Yung player po, yun sa labang court naglalaro and entitled to play siya. How about the substitute? Ang substitute is the one who is not on the court but entitled to play. Yung po yung wala sa court pero sa team bench. Siya ang substitute. Tandaan po natin, wala pong substitute player. Pag substitute, substitute po. Pag player, player. Pag substitute, substitute. Kasi ma-referee, madalas sabihin nila, substitute player. There's no such word, substitute player sa FIBA. Pag substitute, substitute lang. Pag player, player lang. How about the excluded player? Yung excluded player po, nakasulat po doon, yung po yung who is committed 5 fouls and is no longer entitled to play. 5 na po ang foul niya. At sabi doon po sa rules, a maximum of 8 accompanying delegation members, including assistant coaches, may sit on the team bench. Kaya nga po, dapat to kontrolado din ng organizing committee yung sa team bench area, even yung mga commissioner o technical man, even the referee, kailangan po makita natin doon sa team bench area hanggang 8 lamang po maximum. Wala na po kung sino-sino po mang meron. Kaya, pero sa inter-barangay po, mahirap po kontrolin. Sa barangay po kasi 60 kayo, team bench, lahat ng meron doon na sa likod ng mga kaya mahirap po kontrolin. Lalo pag nagsisigawan na, lalo nagkasabi na masamang salita, nadadamay po ang coach ang mala. Pero wag natin technically, meron po yun sa barangay, sa maligang barangay. Muli, yan po ang ating maiksing talakayin sa araw nito. At wag po natin kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, ito po yung abang lingkod, former FIBA referee Eto Camorangan, nagsasabing bye-bye.